Ito yung title ng ating message for today. The truth will set you free. Ang katotohanan daw ang siyang magpapalaya sa atin. Tunay naman talaga yan, di ba? Pansinin niyo yung sarili niyo. Pag meron kayong tinatago sa sarili niyo, parang ilang ka. Parang nahihiya kang lumabas. No? Parang merong something na iniiwasan ka. Pero once na nasabi mo na yung katotohanan, parang okay ka na. Parang maluwag na sa damdamin mo. Ganun din naman pag galit ka sa isang tao at nagkabati na kayo, no? At nagkaalaman na kayo ng katotohanan, parang okay na ang lahat. Di ba po? Yun naman talaga yung totoo pagka meron kang something na itinatago sa puso mo, minsan nahihiya kang lumabas. Parang bawal lumabas. Bawal lumabas. No? Mabigat sa loob mo. Kasi alam mo sa sarili mo na merong something na mali or something na hindi tama kung bakit ka nahihiya. Pero once na maayos mo na ito, no, nagkaalaman na, nagiging mas maganda na yung pakiramdam mo. So, sabi dun sa ating talatang binasa, sinabi ni Jesus, mga Diyo naniniwala, kung patuloy kayong susunod sa aking mga turo o sa aking turo, kayo ay tunay na alagad ko. Ito yung requirement. Bilang mga mananampalataya, para ma-consider ka ng Panginoon na ikaw ay alagad, ang requirement doon, ikaw ay susunod sa ating Panginoon. Tama ba? Like for example, kung ikaw ay isang army o police, may mga mataas na rango yan. Yung chief PNP, sa yung pinakasinusunod. Kung alagad ka ng batas, dapat sumusunod ka. Diba? Although nakakalungkot, minsan may alagad ng batas na. Pero hindi naman lahat. Marami pa din na mabubuting mga alagad ng batas. Ang gusto ko lang sabihin, halimbawa kung ikaw ay mamamayan ng bansang Pilipinas, susunod ka sa batas ng Pilipinas. Unless lumaki ka sa farm. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Hindi mo alam kung ang teacher ko po si Teacher Rovilin. Pag ikaw ay Filipino at nandirito ka sa bansang Pilipinas, susunod ka sa batas ng Pilipinas. Like, sa bansang Pilipinas, bawal mag-marijuana. Pero may mga bansa na pwedeng mag-marijuana. Like Thailand. Pwede. Nung pumunta po ako dati ng Thailand, na-legalize yung paggamit ng marijuana. Sa Thailand, pumunta ka ng 7-Eleven, meron kang mabibiling tubig na may halong marijuana. Buti hindi ako nakabili. So, ibig sabihin, kung bibili ka ng tubig na yon at nauwi mo ng Pilipinas, pagdating dito sa Pilipinas, mahuhuli ka. Kasi bawal yon. So, kung ikaw ay tunay na alagad ng Diyos, alagad ni Kristo, susunod ka sa lahat ng itinuturo niya. Ang tanong, bakit parang ang hirap para sa atin na sundin kung ano yung sinasabi ng Panginoon? Pansinin nyo, no? Marami pa rin mga tao na hindi nananalangin, hindi nagsisimba. Marami pa rin mga tao na punong-puno ng galit sa puso nila. Marami pa rin mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoon. Marami pa rin mga tao na parang para sa kanila utang na loob ng Diyos na sila ay nandoon. Na kung tutusin, napakadali lang naman mga kapatid yung nais ng Diyos para sa atin. Maging mabuti tayong mananampalataya. Mahirap ba yon? Mahirap bang maging mabuting mananampalataya? Mahirap ba na ang gusto ng Panginoon, masaya ka, meron kang kapayapaan sa puso mo, wala kang kaaway? Mahirap ba yon? Palagay ko, kung merong isa tayo dito na tatanungin yung buhay niya before na punong-puno ng galit, hindi madali. Tama ba, Ate Jen? Di ba? Kung ang buhay mo ay punong-puno ng galit, alam mo na hindi ito yung nais ng Panginoon sa buhay mo, napakahirap. Di ba? Napakahirap.
Lahat ng tao gusto mong saktan dahil galit ka. Hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Parang imposible yun, pastor. Biruin mo, siniraan ako, minarites ako, mamahalin ko pa. Diba? Sinabihan ako na 3 ang asawa ko, na isa nga wala eh. Diba? Parang, ang daming tao nagagawan sa iyo ng masama, pero sabi ng Panginoon, mahalin mo sila. Bakit? Minsan kasi mga kapatid, pagka ikaw ay ginawa ng masama at sa kabila ng lahat ng ito, gumawa ka pa rin ng mabuti sa kanila, doon nila marirealize na hindi tama yung ginawa nila. Hindi naman sinasabi ng Diyos na, hindi naman sinasabi ng Panginoon na kahit na sinusuntok ka, yakapin mo pa rin. Hindi, ang gusto ng Panginoon na sa kabila na ikaw ay nasaktan, natuto ka pa rin magpatawad. At nang dahil sa iyong pagpapatawad, nandoon ang kamay ng Diyos para maunawa, ano ba naman to? Sinaktan ko na siya. Pero bakit ganun? Binigyan pa rin ako ng ulam. Noong time na yun, gutom na gutom ako. Dapat pala hindi ko siya sinaktan. So hihingi ako ng tawad sa kanya. So ang nais ng Panginoon, yung konsepto ng pagpapatawad ay para dun sa mga tao na ma-realize nila na yung maling nilang ginawa ay hindi talaga dapat nilang ginawa. Hindi lang naman talaga, okay, sinaktan ka. Di ba? Sinaktan ka. Buti pa ito nakikinig. Sinaktan ka. O, di ba? Pinatawad mo siya. Hindi lang yun. Nung pinatawad mo siya, merong nangyari. Merong naganap. Ano? Na-realize nung taong gumawa sa iyo ng masama na hindi tama yung kanyang ginawa. At ang dahil doon, magbabago na siya ng pagtingin sa iyo. Pansinin niyo, nang dahil sa iyong pagmamahal, kahit inaway ka, kahit sinaktan ka, kahit minarites ka, kahit kung ano-ano yung sinabi ng laban sa iyo, pansinin niyo, nakapagdulot pa rin ng mabuti yung ginawa mong pagpapatawad. Mahirap ba yun? Kung kayo ay nasa Panginoon, madali. Pero kung kayo ay wala sa Kanya, mahirap. Kaya nga maraming nababarangay. Maraming nagpapablatter. Marami nag-aaway-away. Kasi hindi sila nagkakaintindihan. Kasi yung parehas sila, hindi na nauunawaan na kung patuloy lang silang mag-aaway, wala naman din mangyayari. Magsabunutan kayo dyan, magkalmutan kayo dyan, parehas may gasgas ang mukha. Bawas yung buhok. Biruin mo, pagod na pagod kang kakakatina dyan. Babawasan pa. Di ba? Hirap na hirap kakatitina. Yung ilalim ng kuko mo, itim na lahat, kakatina. Tapos, nasa bunutan ka lang. Di ba? Di ba? Siya na nabunot. Di ba, pansinin nyo. Pero kung susundin mo, kung tunay kang alagad ng Diyos, sinaktan ka, nasaktan ako. Bigyan mo muna yung sarili mo ng sapat na panahon para magpatawad. Kasi minsan, yung bugso ng damdamin din, sumasabay. Diba? Sumasabay. Galit ka, magagalit ka na rin. Patapangan na labanan. Diba? Patapangan na. Pero kung galit ka, lumayo ka muna. Pansinin niyo may mga babaeng magaling dito eh. Pansinin niyo yung ibang mga babae, hindi lahat. Yung ibang mga babae, pag nag-aaway yung mag-asawa, pag yung babae hindi kumikibo, talo pa rin yung lalaki. Kaya nga sabi ko, ang Pilipinas pala, kung gusto nyong manalo sa China, padala nyo babae. Walang nananalo sa babae. Wala. Pag ang lalaki, tama, tapos sinabi mo sa babae, mali siya, magagalit sa yung babae. Pag ikaw ay mali, galit pa rin sa yung babae. Saan ka pupunta? Walang nananalo sa babae. Kaya kung gusto nating manalo sa China, padala nyo ang babae. Minsan nga, Ma'am Karen eh. Joke lang yun. Pero minsan, kung sino yung hindi kumikibo, yung daldal ng daldal, ang mas napipikon. Pansinin nyo yun. Ba't ka tawa ng tawa? kung sino yung hindi kumikibo,
Sila yung nananalo. Ba't hindi? Putak ng putak, pero hindi naman siya pinapansin, di ba? So, ang tendency, nangangawit lang yung panga mo, kakasalita. Napapagod ka lang. Ayoko na nga magalit sa'yo. Wala kang kwentang kaaway. Wala kang kwentang kaaway. Hindi ka lumalaban eh. Dati kasi, pag nag-aaway, palutungan ng mura. Pag yung tapos ito, tahimik lang. Tapos tahimik lang. Hanggang maubos yung bala ng mura, ito tahimik lang. Ang ating panga mo. Hanggang tatahimik, ayaw na kitang kaaway. Wala kang kwentang kaaway. Kasi hindi ka lumalaban. Diba? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kung nandun ka sa Kanya at talagad ka ng Panginoon, dapat susundin mo yung nais ng Diyos. Pero ang nais kasi ng Panginoon, magmahalan tayo eh. Diba? Ang nais ng Panginoon, hindi naman magsabunutan tayo o mag-awayan tayo or magpintasan tayo o maghanapan ng mali. Diba? Okay, paramihan tayo ha. Ito ka, pak. Ito ka, pak. Ito ka, pak. Ito ka, pak. Ano pa mali? Ito pa, pak. Ano yung paramihan ng mali? Hindi naman yun ang nais ng Diyos eh. Ang nais ng Diyos, magmahalan tayo. So, ang nais ko noon nang sabihin sa inyo dito mga kapatid, ay obedience is a must. Pag ikaw ay nasa Panginoon, inaasahan ng Diyos na ikaw ay susunod sa Kanya dahil ikaw ay anak ng Panginoon. Pansinin nyo, kayo po bilang mga magulang, di ba ang nais nyo yung mga anak nyo sumunod sa inyo? Pag hindi sumusunod sa inyo yung mga anak nyo, ano nangyayari? Nag-aaway kayo, di ba? Nagagalit kayo sa mga anak nyo kasi hindi sila sumusunod sa inyo. Pero kayo hindi sumusunod sa Diyos. Kung magalit sa inyo Panginoon, kuhanin kayo ngayong 10:10 ng umaga. O 10:09 na, manda kayo. Di ba? Ikaw bilang mga magulang, nagagalit ka sa mga anak mo pag hindi sumusunod sa iyo. Pero ikaw na anak ng Diyos, hindi ka sumusunod sa Kanya. Ano gusto mong gawin? Tama ba? Bilang ikaw ay anak ng Diyos, hinihiling din ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. At wala naman tayong dapat ikahiya sa paggawa ng tama. Kung sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka dapat mahiya. Kung sabihin man ng ibang tao, ikaw ay banal, pasalamat ka, banal ka eh. Diba? Kung nasa Katoliko ka, santo ka na. Ano mo yan? Santo Mercedes. Huh? Santa Mercedes, diba? Aba po Santa Maria, ina ng ana, Santa Mercedes, ipanalangin niyo po kami. Santa Lily, panalangin mo po kami. Santa Jen, ipabarangay mo po kami. Di ba? Di ba? Santa Ines, Agnes yun. Alam niyo po ba yung Saint Agnes ay Santa Ines yun sa Tagalog? Inisin niyo po kami. Di ba? Wala naman dapat ikahiya kung gumagawa ka ng tama. Wala naman dapat ikahiya dahil anak ka naman ng Diyos. Kung may magtanong sa'yo, ba't masyado kang mabait? Sabihin mo lang, anak ako ng Panginoon eh. Nakakita ka na ba ng Panginoon na nagmumura? Nakakita ka na ba ng Panginoon na nanabunot? Nakakita ka na ba ng Panginoong nanunugod? Nakakita ka na ba ng Panginoong umiinom? Nakakita ka na ba ng Panginoon na gagawan ka ng masama? Hindi eh. Hindi. So natural lang, bilang ikaw ay anak ng Diyos, gagawin mo kung anong nais ng Panginoon sa buhay mo. Amen ba doon? So sabihin nyo nga, obedience is a must. Pangalawa, ang nais ng Panginoon yung freedom from sin. Yung kalayaan natin sa paggawa ng kasalanan. Wala namang mabuti eh. Pero again, pwede mo natin sabihin na wala namang perpektong tao. Merong nagsabi, isang radio DJ, sabi ng isang radio DJ, tao lang tayo. We are created daw to do sins. Sira ulo nun. Biruin mo kung lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay nilikha ng Diyos para gumawa ng kasalanan. Ano pa ang saysay ng 2,000 years ago na ang Panginoon ay pumunta dito sa lupa na matay sa krus para sa ating mga kasalanan? Isang katotohanan nakakalungkot, no? Nakakalungkot.
Ayoko talagang bitawan to, pero parang gusto kong bitawan. Sabi kasi ng Biblia, make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Sabi ng Biblia yun. Pero dahil merong iglesia na tinanggap na nila na hindi nila kaya magbago ng mundo, binago na nila for the transformation of communities. Kasi nga, tinanggap na nila na hindi nila kayang baguhin ang mundo. Nakakalungkot yun. Dahil hindi sila makabitaw sa mas malaking organisasyon, pinili nila na baluktutin kung ano yung dapat nilang gawin. Sabi naman ng isang iglesia na napanood ko sa TikTok, sabi niyan, mga kapatid liliwanagin ko lang, sabi ito nung pastor, hindi kami galit sa mga bakla o tomboy. Sabi niya, actually, welcome sa amin ang mga bakla at tomboy. Totoo naman, kahit dito sa church ng CFCM, welcome silang pumunta. Bakit? Kailangan may yumakap sa kanila. At sa pag-asa na kung sila ipapasok sa iglesyang ito, dito nila matatagpuan yung pagbabago ng bigay ni Kristo sa buhay nila. Pero never mangyayari na sa church ng CFCM, pwede silang maging pastor kung sila ay LGBTQ. Dahil hindi lumikha ang Diyos ng bukod sa lalaki at sa babae. Mga anak, tandaan niyo yan Alam niyo ba ng mga bata kayo? Dahil lahat kayo lalaki, ang panalangin ko, Lord, walang liligwak sa mga anak ko. Panginoon, kahit 7 years old pa lang sila, bigyan mo na sila ng girlfriend, Lord. Kaya nga, ganun na lamang. Pag nalaman ko may crush yung bunso ko, ako pa bumibili sa Magic. Ano yan? Magic? Blue Magic. Ito, bigay mo sa crush mo to. Sinusuportahan ko. Sinusuportahan ko yung mga anak ko. Dahil alam ko sa puso ko, hindi ko kaya kung may liligwak sa mga anak ko. Praise God. Lahat ng anak ko ay tunay na lalaki. Lahat sila nagbibilang. Lalo na yung panganay. Yung panganay nagbibilang, yung pangalawa mapili, yung isa, hindi ko pa masyado maintindihan. Loyal. Yan. So, ganun pa man, I praise God. Gusto ko lang sabihin dito mga kapatid, pwedeng baguhin ng Panginoon ang sino mang mga tao na papasok sa iglesia kung sila man ay mayroong maling nagagawa sa buhay nila. Welcome pa rin sila sa church na to. Katulad natin lahat, hindi nga tayo perpekto, pero dahil nandito ka sa church, nanaisin mo pa rin sumunod sa Panginoon para magbago ang sarili mo. Hindi naman, nakakita po ba kayo na isang may sakit na ipinasok sa hospital at lumabas na may sakit pa din? Siyempre, yung iba namamatay na dahil yun na talaga yun. Pero kadalasan ng pinapasok sa ospital, gumagaling. Di ba? Tandaan ko yung nanay ko, recently lang, susunduin ko. High blood High blood. Susunduin ko, nanay. Susunduin kita kasi na-hospital ka. Ipagdadrive kita. Pagdating ko sa emergency, wala na daw. Umuwi na sa kanila. Nauna na. Nung binipi ako, kung saan siya nahiga, doon din ako nahiga. Sabi sa akin nung ni Mambel, pastor, doon ka mahiga sa hiniga ng nanay mo. Wow. Diba? So, tumigil ako doon mga 2 oras. Tapos pinalaya na lang ako sa ospital nung nag-150 na yung BP ko. Mga kapatid, ang BP ko ngayon, 130/80. Kung ang Diyos ay nagpapagaling, lahat ng tao na lalapit sa Kanya, pwede niya rin pagalingin. Kahit makasalanan ka, darating ang punto na ayaw mo nang magkasala. Kung magagalitin ka, darating ang punto na ayaw mo nang maging magagalitin. Dahil habang ikaw ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, bakit pa ba ako magiging magagalitin?
kung lagi-lagi naman akong tatamaan ng sermon ng pastor, kailangan na akong magbago ng buhay. Tama ba? So gusto ng Panginoon, makalaya na tayo dun sa dati nating buhay. Gusto yun ng Diyos. Dahil pag ikaw ay nakalaya na sa dati mong buhay, anumang oras dumating ang Panginoon o anumang oras na mawala ka sa mundong ito, handa ka. Yun naman ang katotohanan eh. Naniniwala ba kayo na ang Panginoong Diyos ay babalik muli sa ating mundo para tayo husgahan? Yes! Pero pwede rin mangyari na bago siya dumating, mauna ka nang mawala. Ang tanong, ready ka ba? Handa ka ba? Mabuti ka bang tao? Mabuti ka bang anak ng Diyos pag namatay ka? Kung hindi, ano na? Paano na? Ano ang gagawin mo? Isipin niyo yun. Kung masama kang tao, wala nang gustong makilibing sa'yo, sa impyerno ka papupunta. Ang hirap nun. Biruin mo, pinaglalamayan ka na ng 15 araw, wala man lang nag-aabuloy. Kasi sabihin, ba't ba ako mag-aabuloy niya? Sama-sama naman ang ugali niya. Ba't ba ako mag-aabuloy niya? Sinisiraan ako niyan. Ba't ako mag-aabuloy niya? Sinabunutan ako niyan. Hindi ko pupuntahan yan. Maya mo siya, ilibing niya sarili niya. Nakakita na ba kayong patay na inilibing ang sarili? Walang ganon. Ang gusto ng Diyos, makalaya ka mula sa pagkakasa. Mahirap. Dahil minsan marami naman talagang sumusubok sa pasensya mo. Tama? Maraming sumusubok sa pasensya natin kung bakit tayo nagkakasala. Minsan, asawa mo, sinusubok ang pasensya mo. Anak, sinusubok ang pasensya. Kapitbahay. Minsan, kaibigan, girlfriend, jowa, asawa mo. Sinusubok yung pasensya natin. Pero pag maaalala mo na gusto ng Panginoon, makalaya ka sa pagiging makasalanan. Ano ibabalik mo? Yakap na lang. Love na lang. Peace na lang. Diba? Total naman, pinakasalan mo yan. Yakapin mo. Total naman, anak mo yan. Galing sa'yo yan. Mana sa'yo yan. Ikaw ang kamukha niyan. Ugali mo, ugali din niya. Yakapin mo. Diba? Jowa mo, minahal mo dyan, kinilig ka dyan, tanggapin mo. Kung kaya mong baguhin mo. Pwede naman balikan ng mabuting bagay, anumang bagay na ginagawa sa atin na hindi tama. At ang gusto ng Panginoon, makalaya tayo sa pagkakasala. Dahil naman katotohanan na nakakahiya naman talagang maging makasalanan, tama? May nakita ba kayo makasalanan na proud? Nanuntok ako! Bulacan! Si Alden parang galit eh. Palwan! Nakakita na ba kayo ng nagkakasala pero proud pa rin? Walang ganon. Yung kapitbahay namin, sinabunutan ko, pinabarangay ako. Woo! Lumaki ako sa farm. Dahil ang gusto ng Diyos ay tayong makalaya, yun yung yakapin natin mga kapatid. Unti-unti. Unti-unti. Sabi nga ni Ate Jen, tinan mo maganda itong sasabihin ko. Sabi ni Ate Jen, lagi niya sinasabi na dahil daw sa akin nagbago siya, hindi dahil sa akin. Dahil sa Panginoon niya. Siguro instrumento lang ako. Pero ang pinakamabuti doon, hindi yung dahil ako ang nakita niya na nagpabago sa kanya. Ang pinakamabuti doon ay siya ay nagbago para sa Panginoon. Amen? Amen? Yung mga tao na nandarito, pwedeng maging instrumento para magbago ka. Pero higit sa lahat, nagbago ka para sa Panginoon. May nabalitaan na ba kayo? Napabarangay siya recently? Muntik lang, last month. Last, embracing God's teaching. Yakapin daw natin yung turo ng Panginoon. Dahil habang niyayakap po yung turo ng Panginoon, makakasanayan mo to. Yung pagiging mapagpatawad, habang ikaw ay nagiging mapagpatawad, humahaba yung pasensya mo. Pansinin mo. Pansinin mo yan.
habang ikaw ay nagiging mapagpatawad, humahaba ang pasensya mo. Hindi ka nagiging magagalitin. Hindi tumataas yung blood pressure mo. Di ba? At pansinin mo rin na pag ginagawa mo to, yung mga tao sa paligid mo, ngumingiti. Di ba? Kasi yung dating sambakol mong muka, yung dating pag nakikita ka ay kakaiba ang nakikita, hindi na yon ang nakikita nila sa iyo. At maging paalala din ito na habang niyayakap mo yung turo ng Diyos, hindi ka na katulad ng dati. Sabihin nyo nga sa sarili ko, hindi na ako katulad ng dati. Di ba? Ang sarap nun. Hindi na ikaw katulad ng dati. Alam ng nanay ko, nung bata ako, barumbado ako. Ngayon, nanay, subukan mo lang. Hindi na. High blood ako. Diba? At least may nagbabago. May nagbabago sa'yo. Nanay ko din dati eh. High blood din yan sa akin eh. At least mahal mo na ako, nanay, no? Natutuwa ako sa nanay ko kasi yan po ang nanay ko, Sagrado Katoliko Romano Candado. Pero nung nandirito na yung church, nandirito na rin siya. At syempre bilang anak, alam niyo po ba, ang nanay ko ang huling-huling naniwala na pastor ako. Huling-huli na naniwala na, oh, pastor ka? Di nga. Dahil nandito nanay ko, nagagalak ako na nandirito siya. Ang tatay ko, iba yung dinaanan. Lumagpas. Dun. Ganun pa man, habang ang mahal mo sa buhay ay nasa Panginoon, okay lang. Dahil ang CFCM, hindi yan nag-aaway ng relihiyon. Kung may hahamon sa akin mapagdebate, sa iba na lang. Dahil ako, napakasimple lang naman kasi ng pananampalataya. Ano pa ba kailangan natin pagawayan dito? Naniniwala ako sa Panginoon, sa Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu. Ano pa kailangan natin pag-awayan dito? Pagalingan ng memorya sa Biblia? Pag nabasa ko! Mali ka. Mayroong ganyan eh. Isang pastor, lumalaban, nangahamon ng debate. Pag daw siya ay natalo sa debate, makikipag-anib siya dun sa tumalo sa kanya. Ayun, 10 na relihiyon niya. For the last time, mga kapatid, you are a different person now. Sa matagal na panahon, since November na nagkita-kita tayo dito, alam ko po na malaki na ang pinagbago nyo sa buhay nyo. At si Sky, nagbago na ba? Ay, sabi ni Ella. Nagko-comment si Ella. Ang sama ng tingin. Namula, oh. Ito naman, for the last time na lang, ito naman sana yung maramdaman kung saan kayo nandoon. Dahil pupunta po ako sa lugar nyo. Mahirap po pagpunta ko doon, Pastor, nagsisimba ba yan? Sama na ugali niyang pastor eh. Wag naman sana na pag pumunta ako doon, ang marinig ko, hindi maganda. Pastor, miyembro mo yan? Nung kahapon lang may tinagayan eh. Diba? Sana maganda na yung marinig. Pastor, miyembro mo yan? Bait-bait nga po niyan ngayon eh. Dati po lahat ng dumadaan niya, kinakagat niya. Diba? So, sana maganda na yung naririnig sa iyo ngayon. Kasi kayo ay alagad ng Panginoon. At ang lahat ng ginagawa nyo, lahat ng ginagawa nyo mabuti ngayon, pansinin nyo mas masarap sa pakiramdam. Hindi ka tulad ng dati. Hindi ka lumalabas kasi may kaaway ka. Hindi ka lumalabas kasi may taong galit sa'yo. Hindi ka lumalabas kasi alam mo na may nagawa kang hindi mabuti. Hindi ka lumalabas kasi alam mo na may taong gustong manghunting sa'yo. O lumabas ka man kasi pinatawag ka ng barangay. Di ba? Ang hirap nun. So, ito sana yung yakapin natin mga kapatid. Nais lamang ng Diyos
na mapabuti tayo. Sabihin mo sa katabi mo, nais ng Diyos na mapabuti ka. Sabihin mo, Ella, sabihin mo. Sabihin mo, kay Jessica, sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo, hindi tayo matatapos dito hanggat di mo sinasabi. Sabihin mo! Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po magsitayo lahat at manalangin. Sabihin mo! Mga kapatid, tayo manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan sa amin. Hindi niyo po kami pinababayaan. Patuloy niyo po kaming iniingatan. Patuloy niyo po kaming yakapin, aming Panginoon, upang hindi na kami makagawa pa ng mga bagay na hindi mabuti sa iyong paningin. Sa araw na ito, O Diyos, patuloy mong alalayan, ingatan at gabayan ang lahat ng iyong mga anak na nandarito sa lugar na ito ngayon, Panginoon. Ingatan ang aming mga kalusugan. Ilayo kami, O Diyos, sa anumang pagkakasakit. Pagalingin kami, Panginoon, kung kami man ay may karamdaman. And we are praying for Ate May na maging maayos na yung kanyang sakit ng ulo. Kayo din po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala, magpagaling sa bawat isa sa amin. Salamat din aming Panginoon, aming Ama, sa buhay ni Ate Josephine at Ate Jessica na idinako mo sa amin, Panginoon. Nawa, may natutunan sila sa araw na ito. Ang kahalagahan na kami ay pinalaya mo mula sa pagkakasala. Kahalagahan na kami ay sumunod sa iyo bilang aming Panginoon. Nawa patuloy pa kaming dumami upang mas marami pa kaming maabot na iyong mga anak. Gamitin mo ang iglesyang ito na makapagturo ng mga mabubuting bagay sa lahat ng iyong mga anak. Pinapanalangin din namin, Panginoon, si Kuya Steve na mayroon pong trangkaso. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na humipo sa kanyang katawan at magpagaling sa kanya, Panginoon. Kasama sa aming mga panalangin sila Ate Sally Bautista, Kuya Toper Morte, kay Kuya Severino Manlapig, at sa lahat pa ng kasama namin online, Panginoon. No, Diyos, patuloy namin makita sa aming mga buhay ang kahalagahan ng kami ay nagtitiwala at nananampalataya sa iyo. Upang sa kahit anumang mga pagsubok, problema na aming kaharapin, alam namin, Panginoon, na nandyan ka upang tumulong sa amin. Tunay na hindi madali na ipaglaban ang aming pananampalataya dahil sa mga pagsubok na meron kami sa aming paligid. May mga tao na nagnanais na kami magalit. May mga tao na nais na kami ay saktan. Ngunit dahil nandyan ka, Panginoon, para sa amin, imbis na kami ay magalit, bigyan mo kami ng isang pusong marunong magpatawad at magmahal. At kung kami man, Panginoon, ay nagkasala sa iyo, bigyan mo kami ng isang puso na mapagkumbaba, na muling lalapit at hihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, hilumin mo rin ang aming mga relasyon sa aming asawa, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid. Katotohanan na may mga pagkakataon na nakakasakit kami ng aming mga mahal sa buhay. Nawa, Panginoon, sa iyong tulong at sa iyong banal na Espiritu, ma-realize namin
ang aming mga nagawang pagkakamali at maitama namin ito, Panginoon. Dahil ang pamilya ay iyong kaloob sa amin. Ang aming mga magulang, ang aming asawa, ang aming mga anak, mga apo, ikaw ang bumuo nito para sa amin. Huwag mong hayaan, O Diyos, na sa aming pamilya mismo magkaroon ng sakitan. Sa aming pamilya mismo magkaroon ng hindi mga mabubuting mga salita laban sa isa't isa. No, Panginoon, mamutawi at mangibabaw ang pag-ibig sa bawat pamilya na meron kami, aming Panginoon, dahil ikaw ang nagbigay nito para sa amin. Sa bawat pagtingin namin sa aming mga anak, sila ang maging daluyan ng pag-ibig at pagmamahal sa aming mga buhay. Sila ang nagpapangiti sa amin. Sila ang iyong ipinagkaloob upang sila ay aming maingatan. Naway magawa namin ito, Panginoon. At sa kung anumang mga pagsubok o kakulangan na meron kami, tulungan mo kami, O Diyos, na mapunan ito. At huwag mong hayaan na magkulang kami, Panginoon, sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. Ikaw ang nakakakita ng lahat ng bagay sa amin, Panginoon. Higit sa lahat, ingatan niyo po kami, Panginoon, sa pagpapalit ng panahon. Mauuso muli ang sakit o karamdaman. Tumataas muli, Panginoon, ang kaso ng COVID-19 sa Singapore. Maging sa aming bansang Pilipinas, nawa hindi na maulit ang 2 taon o 3 taon ng pandemya na kung saan nahirapan ng marami at nawalan ng buhay. Patuloy ko rin po, Panginoon, ipinapanalangin ng mga bansa na nag-aaway-away. Ikaw nga, Panginoon, ang pumagitna sa kanila at patuloy na mangibabaw ang pag-uunawaan at pagmamahalan. Muli, O Diyos, maraming salamat sa iyo sa lahat ng iyong itinuro sa amin, O Diyos, sa umagang ito. Nawa baunin namin ito at huwag mawaglit sa aming isipan at sa aming mga puso. At magpatuloy kaming magmahal, mag-unawaan at mag-intindihan sa mga susunod pang mga taon at panahon. Gawin niyo rin po kami, Panginoong, tulay upang marami pa kaming makasamang mga anak mo sa aming lugar. Katulad nila Ate Josephine at ni Ate Jessica. Muli maraming salamat sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa lahat ng iyong mga anak na idinako sa lugaring ito. Patuloy niyo po silang pagpalain. Ingatan, mahalin, yakapin, patuloy na tignan. At huwag niyo po silang lalampasan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin, ang aming pagsusumamo sa iyo, aming Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.